Mabilis ang tibok ng puso ko habang nararamdaman ko ang magaspang niyang mga kamay na dumadampi sa aking likod. Niyakap ko ang dingding sa likuran ko, hindi makagalaw sa lapit niya. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa leeg ko, parang sinasabi nito kung gaano niya ako hinahanap. Grabe, sobrang tagal ko nang hinihintay ito, bulong ni Valeria sa sarili niya, halos hindi makasigaw sa excitement. Nang maramdaman ko ang mga labi niya sa aking tenga, napanginig ako. Sinubukan kong tumakas, ipahayag ang pagkadismaya, tumakbo palayo, pero parang nakadikit na kami. Pumalapit siya ng mas malapit, ang mga kamay niya ay dumula sa gilid ng katawan ko, niyakap ang balakang ko. Sa manipis na tela ng damit ko, halata ko ang tigas at lakas niya. Adrian, hindi ito pwede, naisip ko habang ang puso ko ay nag-aalangan. Kahit mahina ang pagtutol ko, nagmamakaawa ang isip ko. Siya ang asawa ko, hindi pwedeng ganito. May mga problema sa pagitan namin ni Marcos, pero ang tingin niya sa akin at ang haplos niya sa balat ko ay nakakaakit. Hindi ko pa naramdaman to dati, isang matinding pagnanasa na parang sumusunog sa loob. Kahit noong kasama ko si Marcos, may halong pagkasuklam ang mga salita niya. Nang magsalubong ang mga labi namin ni Adrian, huminga ako ng malalim sa init ng halik niya. Nakaratsada ang mga kamay ko sa buhok niya at napaalulong ako sa dami ng damdamin. Pinayagan ko ang mga kamay niya na tuklasin ang bawat sulok ng katawan ko, na parang sinasabi ko, "Oo, gusto kita, walang takot." Nang magpalayo kami, hindi ko mapigilang huminga ng mabigat. Ang puso ko ay kumakabog habang nakatingin sa mga matang puno ng alab ng lalaki. Ramdam ko ang lungkot sa tingin niya, isang pangungulila na kapareho ng sa akin. Lahat ng bagay ay magbabago, sabi niya ng may determinasyon habang hinaplos ang pisngi ko ng marahan. Sa kaibuturan ng puso ko, alam kong tama siya. Hindi ito simpleng kahinaan lang. Ito ang simula ng isang mapanganib at ipinagbabawal na kwento, at ako'y nalulunod na sa gulo. Pero hindi nagsimula ang lahat ng inosente. Hindi ko man sinasabi sa sarili, alam kong may kasalanan ako. Isang Martes ng umaga sa bayan ng Lipa, tulad ng maraming araw, nagsimula ang lahat. Umalis si Marcos papuntang trabaho at nasa daycare si Sofia. Si Aling Elena, ina ni Adrian, ay humiling na tulungan ko siyang bigyan ng gamot si Adrian dahil pagod na siya. Hindi ko ito pinansin noon. Pagpasok ko sa kwarto ni Adrian, nakita ko siyang nakahiga sa kama, nakatabing kumot. Tahimik ang kwarto, tanging ang malalim niyang paghinga ang maririnig. Dahan-dahan akong lumapit, dala ang gamot, at sinabi na nandito ako para tulungan siya. Bumukas ang kanyang mga mata ng bahagya at bulong niyang sinabi, "Ang init ng katawan ko, pwede mo ba akong hubarin ng kumot?" Napatigil ako sandali bago itinanggal ang kumot. Napanganga ako nang makita ko siya. Hubad, ang balat niya ay kumikinang sa pawis. Pero ang pinaka nakapagpabigla ay ang nakita ko sa pagitan ng mga hita niya. Hindi ito basta lalaki lang, sobra pa sa laki ni Marcos, matipuno at malakas ang itsura. Nung mabilis akong lumingon, namula ang mga pisngi ko. Si Val ang tumulong sa akin, ang sabi niya ng may bahagyang panghihinayang. Tahimik pero matatag ang boses niya na parang sinasabi na hindi niya mapigilan ang sarili. Nahati ang isipan ko sa pagtakbo palayo o sa paglapit sa kanya. Sa kuryosidad, umupo ako sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay. Inisip ko na ito na ang huli, isang beses lang. Pero nang mahawakan ko siya, nalaman kong mali ako. Ang paraan ng pag-express niya ng kaligayahan, ang katawan niyang tumutugon sa mga haplos ko, ay nakakabighani. Hindi ko kailanman naramdaman na ganoon ako kakapangyarihan at kaakit-akit. Matapos ang lahat, nakahiga na kami, pagod pero masaya, at naisip ko, hindi ito katapusan kundi simula. Mula noon, si Adrian at ako ay may kakaibang atraksyon. Mula sa mga banayad na haplos, matagalang mga titig, at mga bulong, lumago ito sa isang bagay na hindi namin kayang itago. Madalang ang pagkakataon, pero palagi kaming nagkikita ng lihim, sinasamantala ang bawat sandali. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang sarili. Ang panganib ay may kakaibang kilig. Si Aling Elena, ina ni Marcos, ang unang nakaramdam na may kakaiba. Ang tingin niya ay malalim, parang nakikita niya ang lihim kong pagnanasa. Sa una, tahimik siya lang.
Pero bumagsak ang lahat nang makita niya kami isang araw. Nasa kwarto kami ni Adrian, nakadikit sa dingding, habang ramdam ko ang mga halik niya na parang bumibiyak ng hininga ko. Binuksan ang pinto, hindi kami nakarinig. Hindi rin namin naramdaman ang mga yapak niya. Nang uminom siya ng malalim na hangin, doon lang namin naisip na may tao. Ano ba to? Malamig niyang tanong. Sinasabayan ng apoy sa mga mata niya, nilamig ako. Kumabog ang puso ko ng malakas, pero si Adrian ay nanatiling kalmado, halos mapang-akit ang mukha. Dapat nating pag-usapan to, sabi ni Aling Elena nang may sigasig. Hindi ko inakala ang susunod na mangyayari. Sa halip na magalit o palayasin ako, sumama siya sa amin. Alam niya na matagal na niyang alam ang mga gusto ni Adrian at para bang sinusuportahan niya ito. Ngayon gusto niyang sumali. Natatakot ako sa simula. Siya ang ina ng asawa ko, isang taong iginagalang ko. Pero habang tumatagal, nakaramdam kami ng kakaibang samahan. Ang presensya namin ng tatlo ay parang nakakalasing, nagpapasigla ng panibagong buhay sa akin. Kami ay naging isang trio, pinag-isa ng mga lihim at pagnanasa. Si Marcos, ang asawa ko, ay palihim na naglalaho sa trabaho, hindi pinapansin ang nagbabagong relasyon sa pagitan namin ni sa ina niya. Si Sofia, ang aking mahal na anak, ang tanging nakatulong sa akin upang manatiling nakatapak sa realidad. Pero lahat ng maganda ay may hangganan. Isang araw, maagang umuwi si Marcos. Nahuli niya kami ng tatlo sa kwarto ni Adrian, nasa gitna ng isang eksena na hindi na mapapaliguan ng pag-aalinlangan. Ang ekspresyon niya ay hindi ko malilimutan kailanman, punong-puno ng pagtataksil, galit, at kawalang pag-asa. Paano mo nagawa to? Bulong niya. Nanginginig ang boses, sinubukan kong humingi ng tawad, ipaliwanag ang pagkakamali ko, pero hindi lumalabas ang salita sa bibig ko. Sa huli, nilisan kami ni Marcos. Kinuha niya si Sofia at umalis, iniwan akong nag-iisa kasama si Adrian at Aling Elena. Sa ilang sandali, nagpatuloy kami ng aming kakaibang pagsasama, pero hindi na ito naging dati. Mabigat ang pasanin ng hiya at guilt. Sa katapusan, umalis ako. Hindi na kaya ang bigat. Ang buhay na winasak ko ay ngayon nanatili na lang sa alaala, nagmumuni-muni kung talagang tama ba ang lahat. Ang lakas ng damdamin na naramdaman ko ay hindi matutumbasan ng kahit ano. Pero ano ang naging kapalit? Nawala ang pamilya, ang relasyon, at ang kumpiyansa sa sarili. Naiwan na lang ang alaala ng isang ipinagbabawal na kasiyahan. Ngayon, hindi ako nagsisisi kasi naranasan ko ang isang uri ng buhay na puno ng sigla at pagnanasa na kakaiba. Ngunit may isang tanong na nananatili. Ano nga ba ang tunay na presyo ng pagnanasa? At ano ang susunod na hakbang sa aming kwento? Gabi na nang bumalik ako sa bahay sa bayan ng Lipa pagkatapos ng nakakapangilabot na araw. Suot ko ang paborito kong pulang damit na bahagyang sumasayad sa itaas ng aking tuhod, kasama ang pares ng itim na high heels na nagpapahaba ng aking mga binti. Sa liig ko ay nakasabit ang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso, regalo ni Marcos noong unang taon namin bilang mag-asawa. Hindi ko na ito inalis kahit na anong nangyari. Sa kamay ko, may maliit na bag na puno ng mga sikreto at pangarap, pati na rin ng mga pasakit. Pumasok ako sa bahay na parang multo, tahimik, at may bigat ang bawat hakbang. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip kung paano nagbago ang buhay ko sa loob lamang ng ilang araw. Si Sofia, ang aking munting prinsesa, ay nakaupo sa sala, naglalaro ng kanyang paboritong laruang manika. Napangiti ako sa kanya, parang siya lang ang tanging ilaw sa madilim kong mundo. "Mommy, anong meron sa'yo? Bakit parang malungkot ka?" tanong niya, habang inaalog ako ng malambing. Pinisil ko ang kanyang maliliit na kamay, sinubukang ngumiti. "Wala anak, pagod lang ako sa trabaho," sagot ko, pilit na mahinahon. Ngunit alam kong hindi lang ito pagod. May mga bagyong dumaan sa puso ko na hindi pa tapos. Ang alaala ni Adrian, si Aling Elena, pati na ang malupit na pagdating ni Marcos, ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko, parang mga multo na hindi makaalis. Habang naglalakad ako patungo sa kwarto, napansin ko ang mga larawan namin ni Marcos noong masaya pa kami. Nakangiti, naglalakad sa baybayin ng nasugbo habang hawak kamay. Napangiti ako sabay sabing, sana bumalik pa ang mga araw na yon, pero parang ang drama ng buhay ko mas malala pa sa teleserye sa GMA.
Pagkatapos kong magpalit ng damit, nagpunta ako sa bintana, tiningnan ang malamlam na ilaw ng kalye at ang mga bituin sa langit. Napaisip ako, ano kaya ang nangyayari kay Adrian ngayon? At si Aling Elena? Paano ko haharapin ang mga susunod na araw? Bigla may kumatok sa pinto. Nang buksan ko, nakita ko si Aling Elena, nakablusa at maong na shorts, na may kakaibang ngiti sa labi. "Pasok ka muna," sabi ko, naguguluhan pero may halong kuryosidad. Pumasok siya at umupo sa tabi ko sa sala. "Alam mo anak, hindi ko inakala na ganito ang magiging takbo ng buhay natin," ang simula niya habang nakatitig sa akin. "Pero minsan, kailangan nating sumugal para sa tunay na kalayaan." Nakita ko ang kakaibang ningning sa mga mata niya. Hindi ito takot o panghihinayang, kundi isang apoy na naglalagablab. "Alam mo ba, minsan nakakatakot ang pag-ibig," sabi ko, "pero mas nakakatakot ang mawalan nito." Napailing siya. "Tama ka dyan. Kaya kung handa ka, may mga bagay akong gustong ipakita sa'yo, mga bagong daan na hindi mo pa nararanasan." Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay lumalakas ang tibok. Parang may bagong mundo na naghihintay sa akin, punong-puno ng panganib at kilig. Ngunit bago ko maipahayag ang mga tanong ko, tumunog ang aking cellphone. Isang text mula kay Adrian, "Kailangan nating mag-usap, hindi na pwedeng itago pa." Napaisip ako, ano na naman kaya to? Parang teleserye na ito, besh, pero sa totoong buhay ko ito, kaya dapat tapusin ko. At doon nagsimula ang gabi na puno ng mga lihim, desisyon at mga pangakong maaaring magbago ng lahat. Ngunit isang tanong ang nananatili, ano ba talaga ang gustong sabihin ni Adrian? At handa na ba akong harapin ang bagong kabanata ng buhay ko? Kinabukasan, bumangon ako na may halo-halong kaba at excitement. Suot ko ang aking kulay rosas na blouse na bahagyang nakabukas sa leeg, na may maliit na pendant na nakabitin sa aking kwelyo, kasabay ng maong na palda na bahagyang sumasayad sa gitna ng hita. Sa paa ko ang paborito kong beige na flats na may simpleng bow sa harap, komportable pero may dating. Habang nagmamadali akong mag-ayos, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin, parang may naghihintay na bagyo. Tumawag si Adrian at saglit lang ang aming pag-uusap. "Saan tayo magkikita?" tanong niya, malumanay pero may lalim sa tinig. "Sa kapehan sa tabi ng plaza dito sa Lipa, mga 2:00 ng hapon," sagot ko, pinipilit na maging kalmado. Alam kong hindi na pwedeng maging simple ang usapan namin. Pagdating ko sa kapehan, nakita ko siyang nakaupo na sa sulok, nakaitim na polo at maong, buhok na bahagyang nakakulot, at ang mga mata niya ay tila naglalaman ng isang lihim. Napansin ko rin ang mga pulang peklat sa kanyang mga kamay, parang bakas ng mga laban na kanyang dinaanan. Lumapit ako at umupo sa tabi niya nang may bahagyang paghihinala. "Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Adrian?" tanong ko habang nilalaro ang hanging bracelet sa aking pulso. Ngumiti siya ng may kirot. "Alam kong mahirap itong tanggapin, pero may mga bagay na kailangang malutas bago tayo magpatuloy." Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga basag na kape sa mesa, parang simbolo ng aming relasyon. "Hindi ba't mas madali kung magiging tapat lang tayo? Hindi ko kayang magsinungaling pa." Tumango siya. "Totoo. Pero may mga sikreto akong kailangang sabihin. Hindi lang ito tungkol sa atin." Pumailan lang ang hangin sa labas habang dumadaan ang mga jeep sa kalsada. Biglang ngumiti si Adrian at sabi, "Alam mo ba na minsan, sa mga simpleng sandali, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na baguhin ang lahat?" Napatingin ako sa kanya, ang mga mata namin nagtama sa gitna ng kapehan. "Anong ibig mong sabihin?" Bumuntong hininga siya. "May mga tao sa paligid natin na mas malaki ang papel sa buhay natin kaysa sa inaakala natin." Hindi ko maiwasang maisip si Aling Elena at ang kakaibang relasyon namin. "Sino sila?" tanong ko. Hawak pa rin ang tasa ko. "Hindi pa ngayon," sagot niya habang tumitig sa bintana. "Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ko masabi ang lahat." Habang pauwi na ako, iniisip ko ang sinabi niya. Parang isang puzzle na unti-unti kong binubuo. Ang bawat piraso ay may sariling kwento, lihim at panganib. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang tanong na hindi ko matanggal. Sino ba talaga si Adrian sa likod ng mga matang iyon? At ano ang mga sikreto na itinatago niya na maaaring magbago ng lahat?
Hindi ko maiwasang balik-balikan ang mga sandaling iyon sa loob ng kapehan habang naglalakad ako sa makipot na daan papunta sa bahay namin sa bayan ng Lipa. Suot ko ang puting terno na may bahagyang mga bulaklak na disenyo at ang aking mga sandalyas na gawa sa ratan na siyangkop sa mainit-init na hapon. Ang hangin ay may halong amoy ng mga nilutong adobo mula sa kapitbahay at ang mga tunog ng mga nagkakasiyahang bata ay nagmumula sa kanto. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng tahimik na katahimikan maliban sa mahinang tugtog ng radyo sa kusina. Napansin ko ang lumang litrato sa dingding na kuha namin ni Marcos noong araw ng aming kasal sa simbahan ng San Sebastian. Napangiti ako, ngunit may kirot sa puso. Biglang tumunog ang pinto. Nang buksan ko, si Aling Elena ang nakatayo, nakadres na kulay lila na may mga burda sa gilid, suot ang kanyang mga simpleng hikaw na ginto. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maayos, at sa kanyang mga mata ay may kakaibang ningning ng determinasyon. "Kamusta ka na, anak?" tanong niya, habang inaabot sa akin ang isang maliit na supot ng kape. May mga bagay akong nais pag-usapan na hindi na pwedeng palampasin. Pumasok siya at umupo sa sala, habang iniayos ko ang mga unan sa sofa. "Ano yon?" tanong ko, tinatago ang kaba. "Hindi totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa atin," simula niya, tinatawid ang mga kamay sa kanyang kandungan. "May mga tao sa paligid natin na matagal nang nagbabantay at hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo." Napangiti ako ng mapaglaro. "Parang teleserye ang buhay natin, no? Basta, baka bukas may biglang mag-guest star na si Vice Ganda." Tumawa siya ng mahina. "Hindi ito biro, anak. Kailangan nating maging matatag. May mga kaaway tayo na hindi mo pa nakikita." Habang nag-uusap, napansin ko ang mga pekas sa kanyang mga daliri, mga bakas ng mga pinagdaanang laban sa buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at pagmamahal. "Alam kong masakit ang nangyari sa iyo at kay Marcos," patuloy niya, "pero hindi ito ang katapusan. May mga bagong simula pa." Sa gitna ng aming pag-uusap, may narinig kaming yabag sa hagdan. Biglang sumilip si Adrian, nakaputing t-shirt at maong shorts. Ang mga mata niya ay naglalaman ng pag-asa at pangamba. "Pasensya na sa abala," sabi niya habang lumalapit sa amin. "Pero kailangan nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang." Naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang tumitigil sandali. Ang tatlong tao, ako, si Adrian, at si Aling Elena, ay nagtagpo sa isang punto na puno ng mga lihim, pangarap, at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang tanong ang bumalot sa akin. Ano ba talaga ang kinakatakutan natin na nagbubuklod sa atin? At hanggang saan tayo kayang sumugal para sa pag-ibig at katotohanan? Nasa loob kami ng maliit na sala sa bahay ni Aling Elena sa bayan ng Lipa, kung saan ang mga kurtina ay bahagyang hinahaplos ng hangin mula sa bukas na bintana. Suot ko ang aking pulang saya na may puting t-shirt na bahagyang nakaangat sa balikat, at ang mga paa ko ay nakasuot ng simpleng tsinelas na gawa sa goma, komportable kahit na hindi pormal ang lugar. Sa lamesa ay may mga tasa ng kape at isang plato ng mga bibingka na amoy pa lang ay nagpapainit ng loob. "Alam mo, anak," panimula ni Aling Elena habang nilalagay niya ang tasa ng dahan-dahan sa lamesa, "may mga bagay na kailangang harapin kahit na ang puso natin ay kumakaba sa takot." Tumingin ako kay Adrian na nakaupo sa kabilang dulo ng sofa, nakaitim na polo at maong na pantalon. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at determinasyon. "Handa na akong sabihin ang lahat," wika niya, "pero kailangan nating maging matapang." Napatingin ako kay Aling Elena, ang ina ng asawa ko, na ngayon ay tila naging kasama ko na rin sa isang lihim na laban. "Ano ba talaga ang mga sikreto mo, Adrian?" tanong ko. Habang hinahawakan ang tasa ng kape ng mahigpit, ang mga kuko ko ay bahagyang nakakapit sa kahoy. Huminga siya ng malalim. "Hindi ako ang taong iniisip mo. May nakaraan akong tinatago, isang buhay na hindi mo pa nakikita." Napaisip ako, anong ibig mong sabihin? Paano mo masasabi na may ibang buhay ka? Nakangiti siya ng mapait. "May mga tao sa paligid natin na hindi natin kilala, pero may malaking papel sa ating mga buhay. May mga puwersa na mas malakas kaysa sa atin." Biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan namin, si Mang Ramon, ang kapitbahay, ay may dalang isang maliit na supot ng prutas. "Pasensya na po, madam, may ipapasa lang po ako," sabi niya habang nakangiti.
Habang tinatanggap ko ang supot, napatingin ako kay Adrian at Aling Elena. Parang may mga mata sa paligid na palaging nakabantay kahit saan kami magpunta. Matapos lumabas si Mang Ramon, tumingin si Adrian sa akin. Anak, kailangan nating maghanda. Hindi lang ito tungkol sa ating relasyon. May mga panganib na paparating. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita habang ang gabi ay unti-unting bumabalot sa aming paligid. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay naglalabas ng mga anino na parang mga bantay na nagmamasid. Habang nakatingin ako sa mga mata ni Adrian, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi na basta pagnanasa at lihim. Ito ay naging isang laro ng kapangyarihan, katotohanan at pagtataksil. Ngunit sa likod ng lahat, may isang tanong na hindi ko maalis sa isip. Sino ba talaga ang mga taong nagmamasid sa amin? At ano ang tunay na layunin nila sa likod ng mga ngiti at haplos? Hindi ko maiwasang mapatingin sa salamin habang nag-aayos ng buhok sa kwarto namin sa Lipa. Suot ko ang itim na fitted na blouse na may bahagyang transparent na manggas at ang aking maong na palda ay sumasayad lang sa itaas ng tuhod. Sa leeg ko ay nakasabit ang gintong kuwintas na may maliit na krus na regalo ni Sofia noong nakaraang Pasko. Sa paa ko, ang mga itim na stilettos na may strap na kumakapit sa bukong-bukong na nagbigay ng dagdag na kumpiyansa sa akin. Napansin ko sa salamin ang mata kong puno ng pag-aalinlangan at lihim. Biglang tumunog ang pinto ng kwarto. Sino yan? Tanong ko habang hinahanap ang aking panulat na nakalagay sa lamesa. Pumasok si Adrian, nakaputing polo na bahagyang nakalutang sa kanyang maong na pantalon. Kailangan nating pag-usapan ang plano, seryoso ang tingin niya. Lumapit siya at naramdaman ko ang init ng katawan niya kahit na may distansya kami. Hindi na pwedeng palampasin pa, sabi niya, kailangan nating maging matatag at maghanda sa mga susunod na laban. Huminga ako ng malalim, alam kong tama ka, pero paano natin haharapin ang mga taong ito na parang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa atin? Ngumiti siya na may halong pangaakit, hindi tayo nag-iisa, anak, may mga kaalyado tayo na hindi mo pa nakikita. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang mga kamay niya na dahan-dahang yumuko upang hawakan ang akin. Ang kanyang mga daliri ay malamig ngunit puno ng init ng pagmamahal. Napangiti ako, ngunit may halong kaba. Alam mo, minsan ang buhay ay parang isang sayaw, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay, kailangan mo lang malaman kung kailan ka sasabay sa ritmo at kung kailan ka lalayo. Tumawa siya ng mahina at minsan ang sayaw ay nagiging isang apoy na hindi mo kayang patayin. Hindi namin namalayan na tumigil kami sa pag-uusap nang mahiga kami sa kama, ang mga damdamin ay dumadaloy ng malaya. Ang mga mata namin ay nagtagpo sa isang mahaba at mainit na halik na nagpaalab sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng init ng sandaling iyon, may isang malamig na tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ba talaga ang mga sikreto ng mga taong nasa likod ng aming mga buhay? At hanggang kailan namin mapapanatili ang lihim na ito bago ito sumabog? Malamig ang simoy ng hangin habang naglalakad ako sa kahabaan ng Kalye San Sebastian sa bayan ng Lipa. Suot ang mahabang navy blue na damit na may maluluwag na manggas na bahagyang sumasayad sa balikat, at ang mga simpleng tsinelas na gawa sa kawayan ay tahimik na kumakaluskos sa sementadong daan. Ang mga ilaw mula sa mga street lamps ay naglalaro sa mga anino ng mga puno ng nara na tila may mga lihim na gustong ipahiwatig. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng puso ko ang mabilis na pagtibok, dala ng mga hindi pa nasasagot na tanong tungkol kay Adrian at sa misteryong bumabalot sa amin. Sa aking daliri ay nakasabit ang gintong singsing na regalo ni Marcos, isang alaala ng nakaraan na hindi ko pa lubusang matanggap. Biglang may bumati sa akin mula sa madilim na sulok. Nina, kailan ka ba magpapasya? Ang tinig ni Aling Elena, na nakaitim na barong at palda, suot ang mga hikaw na perlas na kumikislap sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may halong pag-aalala. Hindi ko alam siya, sagot ko, habang pinipilit na hawakan ang sarili ko ng matatag. Parang ako'y nasa gitna ng unos na hindi ko alam kailan titigil. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Alam mo anak, minsan kailangan nating isakripisyo ang lahat para sa isang pagkakataon na tunay na kalayaan. Napangiti ako, ngunit may lungkot sa mga matang nilulugay ko sa kanya. Ngunit paano kung masira ang lahat? Paano kung mawala ang lahat ng mahal ko?
Hinawakan niya ang aking kamay at ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas sa akin. Hindi ka nag-iisa. Nandito kami para sa'yo. Si Adrian, ako, at kahit si Sofia na hindi mo nakikita ay laging kasama mo. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga matang nagmamasid mula sa kabilang kalye, mga aninong tila sumusubaybay sa bawat kilos namin. Alam mo ba? Bulong ni Adrian habang lumalapit. May mga puwersa na gustong sirain ang ating mundo, pero hindi natin sila papayagan. Napatingin ako sa kanya, ang puso ko ay puno ng pag-asa at takot. Handa na akong lumaban pero kailangan ko ang gabay mo. Ngumiti siya ng may halong lambing. Hindi ka namin pababayaan. Habang tumatapos ang gabi, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad at ang init ng pag-ibig na nag-uugnay sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na kumukurot sa aking puso. Ano ang tunay na halaga ng pag-ibig kung ito'y kailangang makipagsapalaran sa dilim ng mga lihim at panganib? Hating gabi na nang makarating ako sa maliit na kubo sa gilid ng Taal Lake, suot ang mahabang puting blouse na bahagyang bukas sa leeg at ang itim na leggings na humahaplos sa aking mga hita. Ang mga paa ko ay nakasuot ng simpleng tsinelas na yari sa goma na kumakaluskos sa damuhan habang naglalakad ako patungo sa sulok ng kubo kung saan nagtipon kami, si Adrian, si Aling Elena at ako. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng tubig at mga damo habang ang mga bituin ay nagliliwanag sa itim na kalangitan. Dito tayo magsisimula, sabi ni Adrian habang hawak ang maliit na mapa ng bayan ng Lipa at mga kalapit na lugar. Kailangan nating malaman kung sino ang mga taong nagmamanman sa atin at bakit. Si Aling Elena ay nakatayo sa tabi niya, nakadress na kulay berde na may burda sa gilid, ang buhok niya ay nakatali sa likod. Hindi basta-basta ang laban na ito, Nina. Pero hindi tayo papayag na sirain nila ang ating pamilya. Pinisil ko ang mga kamay nila, ramdam ang init ng kanilang suporta. Handa akong harapin ang lahat basta't kasama ko kayo. Habang pinag-uusapan namin ang plano, narinig namin ang mga yabag sa labas ng kubo. Biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan namin, isang matandang lalaki ang nakatayo, may hawak na supot ng mga prutas at gulay. Pasensya na po sa abala, may ipapasa lang po ako kay Aling Elena, sabi niya ng mahinhin. Pinilit kong maging kalmado, ngunit alam kong hindi ito simpleng bisita lamang. Ang mga mata ng matanda ay puno ng hiwaga, at tila may alam siya sa aming mga sikreto. Pagkatapos niyang umalis, napatingin kami sa isa't isa. Mukhang hindi lang tayo ang may alam, bulong ni Adrian. Pumasok kami muli sa loob at habang nagpaplano, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala naming tatlo. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib, ngunit ang pagkakaibigan at pag-ibig namin ay parang ilaw na gumagabay sa madilim na daan. Ngunit sa kabila ng aming mga plano, may isang lihim na unti-unting sumisiklab, isang katotohanan na maaaring magbago ng lahat sa aming buhay, at ang tanong ay, handa ba kaming harapin ang anino ng nakaraan na muling sumusulpot upang sirain ang aming kinabukasan? Umuulan ng dahan-dahan habang nakaupo ako sa lumang bangkito sa harap ng bahay namin sa bayan ng Lipa. Suot ko ang simpleng puting t-shirt na medyo basa na sa ulan, at ang aking maong shorts na bahagyang sumasayad sa itaas ng tuhod. Sa paa ko ay nakasuot ang paborito kong tsinelas na gawa sa kawayan na parang may sariling kwento sa bawat yapak ko. Ramdam ko ang malamig na hangin na sumasalubong sa akin at ang mga patak ng ulan ay tila mga luha ng langit na bumabagsak sa lupa. Habang pinagmamasdan ko ang malabong imahe ng mga puno sa likod ng bahay, biglang tumawag si Adrian sa aking cellphone. Nina, may problema tayo. Malubha ang kanyang boses. May mga taong sumusubaybay sa atin nang hindi mo inaasahan. Napatingin ako sa dilim, ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Sino sila? Hindi ko pa matukoy pero hindi sila basta-basta. Kailangan nating mag-ingat, sagot niya, habang ang mga tunog ng ulan ay parang nagiging background ng aming pag-uusap. Anong gagawin natin? Tanong ko, habang pinipilit kalmado ang sarili. Magkikita tayo mamaya sa bahay ni Aling Elena, may mga bagong impormasyon ako na kailangang malaman mo. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Aling Elena, suot ang aking itim na jacket na may hood na nakababa upang takpan ang mukha. Ramdam ko ang bigat ng mga pangyayari. Ang bawat hakbang ay parang papalapit sa isang malaking lihim na matagal nang nakabaon.
Pagdating ko, nakita ko si Adrian at Aling Elena na nag-uusap ng seryoso. May nakita akong mga larawan, sabi ni Adrian, habang ipinapakita ang mga lumang litrato na may mga taong hindi ko kilala. Sila ang mga taong gustong sirain ang ating mundo. Hindi ko mapigilang manginig. Paano natin sila hahanapin? Kailangan nating maging matalino at magplano ng maigi, sagot ni Elena. At higit sa lahat, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at panganib na dala ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng lahat, may isang lihim na tila unti-unting lumalabas, isang kwento ng pagtataksil, kapangyarihan at pag-ibig na maaaring magbago ng lahat. At sa gitna ng dilim at ulan, isang tanong ang bumalot sa akin. Sino ba talaga ang mga taong ito at hanggang kailan kami makakatakas sa kanilang mga anino? Malamig ang simoy ng hangin nang tumambad sa akin ang liwanag ng buwan sa tuktok ng burol sa bayan ng Lipa. Suot ko ang aking pulang bestida na bahagyang sumasayad sa gitna ng hita, ang mga hibla ng buhok ko ay malayang dumadampi sa aking balikat, at ang mga pulang sandalyas ko ay tahimik na kumakaluskos sa damuhan habang lumalakad ako papunta sa maliit na kubo kung saan nagtipon kami, si Adrian, si Aling Elena at ako. Hawak ko ang maliit na sobre na may sulat na natanggap ko ilang araw na ang nakalilipas. Ang tinta nito ay bahagyang kumupas, pero ang laman ay puno ng mga lihim at babala. Nina, sabi ni Adrian habang nilalakad kami sa dilim, ito na ang huling yugto. Kailangan nating harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pumako ang tingin ko sa kanya, ang mga mata niya ay naglalagablab ng determinasyon at pag-asa. Hindi na tayo pwedeng umatras, ang sabi ko, habang tinatanggal ang takip ng sobre. Binasa namin ang nilalaman, mga pangalan, mga lokasyon, at mga petsang tila nagbubunyag ng isang malalim na konspirasyon na kinasasangkutan ng mga taong malapit sa amin. Biglang may kumatok sa pinto ng kubo. Nang buksan namin, isang lalaki ang nakatayo, nakaitim na jacket, at may nakatagong mukha sa ilalim ng hood. Hindi niyo kaya itago ang katotohanan magpakailanman, ang boses niya ay malamig at puno ng babala. Nagtalikod siya at naglakad palayo sa dilim ng gabi, iniwan kaming tatlo na puno ng takot at determinasyon. Ang laban natin ay hindi lang para sa atin, wika ni Aling Elena, hawak ang kamay ko. Ito ay para sa mga taong mahal natin at sa kinabukasan na nais nating ipaglaban. Nakita ko si Adrian na tumango, habang ang apoy sa aming mga puso ay lalo pang lumalakas. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na hindi pa namin nalalaman, isang lihim na maaaring magwasak sa aming mundo. At sa huling sandali ng gabi, isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang isang bulong na nagtanong, "Handa na ba kayo para sa katotohanan na susunod?"